We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live haliligdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Gadan sa pambabadil ang sarong kandidato pagkakagawad sa Barangay Maingaran, Masbate City. Insidente kinukonsiderar o konsideradong election-related sigun sa PNP. Si Rosie Nieva para sa detalye. Iniyan ang kineksena sa Barangay Maingaran, Masbate City, pasado alas 4:30 nin hapon ka sa Udma, kung sa inapuli sa pangbabadil ang paghampangan kan duwang grupo nin mga kandidato para sa barangay and SK elections. Sigon sa report, nagduman sa sarong bilar si incumbent Barangay Chairman Joseph Martinez kan biglang mag-agi ang nangangampanyang grupo ni Dolores Inopia na nagdadalagan sa pagkakapitan sa lugar. Nag-ulay subot ang mga ini, alagad nagkainitan. Duman na subot nagpuon ng tensyon sa pagultanan kan duwang grupo hasta sa igwana ni nagpaputok nin badil. Tinamaan nin bala hasta sa binawian nin buhay si Jovi Pintor na nagdadalagan man sa pagkakagawad, mantang irido man na idinalagan sa ospital si Kapitan Martinez. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan kapulisan, alagad may ikukonsiderar subuot nindang election-related incident ang nangyari. Sir, yung report na pinagdala natin, sir, election-related incident ito, sir, gawa ng una, sir, yung namatay, sir, na biktima, talagang kandidato ko yung, sir, patitingin, sir. Aspirante ko, sir, bilang barangay councilor. Kasubagong aga, saro sa mga suspect sa insidente ang nagsuko na sa mga otoridad, alagad igwa pa subuot ning pighahanap sa ngunyan. Mientras tanto, sigon kay Comelec Bicol Regional Director Maria Juana Valesa, nakipag-koordinar naman ang komisyon sa kapulisan sa Masbate para i-assess ang sitwasyon sa lugar. Tinawa naman subuot ni direktiba kan Comelec and PNP para sa pag-reshuffle o reassignment kan mga PNP personnel asinan pagdagdag nin tao kung kinakaipuhan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mientras napaparanina ang barangay asin SK elections, mas pinahigutman kan Comelec ang sa indang monitoring sa mga insidente nin pagbakal asin pagpapabakal nin boto. Katakod kay ni piglansar kan Comelec ang QR code na pwedeng magamit kan publiko para sa mas marikas na pagpapaabot nin impormasyon katakod kan vote buying asin vote selling. May report si Jessica Calinog. Pirangal daw antes ang 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections nagigibuhon sa Oktubre 30. Padagos man ang pangangampanyakan mga kandidato. Sa ikalimang aldaw kan campaign period, pigkumpirmar kan Commission on Elections o COMELEC si Pokot ang nagkapirang reports dapit sa insidente kan pagbayular sa kontrabigay campaign kan komisyon sa Banwaan. Broad daylight, nangyayari ang cash distribution, and then mo po kaya pag broad daylight tapos ito involves, the activity involves so many people, siyempre natural, makakaabot yan digdi. And we have been trying our best to minimize, if not totally, control the matter of cash distribution. Ang pinakahuring sumbong na sa indang naresibe iyo ang medical mission kan Oktubre 16 sa Barangay Anib na sinabayan subuot nin pananaong cash assistance kan mga nagdadalaga na kandidato. Tulos man ining pigrespondihan kan kapulisan. Upon verification po ng report natin, it turns out negative naman po. That is medical mission po ng ating mahal na governor. And upon checking ng mga participants, wala pong tumatakbong barangay kagawad or barangay kapitan or SK and SK kagawad na ando doon po sa area. Sa datos kan Comelec si Pokot, 5 hasta 6 sa 46 na mga barangay kan Banwaan ang subuot may mga insidente nin pananaunin kwarta kan mga kandidato. Lambang impormasyon na sa indang nare-resibe dapit digdi, pigbeberifikaman kan kapulisan. Alagad hasta sa presente, mayo man subuot ni napapatotoohan.
Ang COMELEC Bicol bilog na puwersaman sa striktong pagbabantay sa mga kandidatong nagpupurbar na magbakal o magpabakal nin boto. Piglansar kan komisyon ang QR code na pwedeng iscan anytime para maipaabot ang reklamo o sumbong dapit sa nagsasagibo kan nasambitan ng bayolasyon. Hagad man kan komisyon ang tabang kan publiko nganing ipaglaban asin mabantayan ang integridad kan demokrasiya durante kan nagpapadagos na election period. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nakatalaan na magrekomendar ang Municipal Joint Security Control Center kan Tinabak, Camarines Sur na ilaag sa orange category ang mga piling barangay sa Banwaan. Katakod ini kan magkasunod na enkwentro sa nangyari o nangyari sa lugar kan nakalihis na mga semana. Sa presente nasa green category ang bilog na Tinambak. Asin sigun sa PNP, oras na maitaas sa orange category ang mga apektadong barangay, mas tatauanin atensyon ang seguridad sa nasambitan ng mga lugar. Sa presente, pigahalat na sana na mapirmahan kan mga miyembro kan Municipal Joint Security Control Center ang ipapasang rekomendasyon. Asin mayo man subuot nin dapat na ikahandal ang mga residente sa presenteng seguridad sa Banwaan. Bale, ang mangyayari lang po is pagtutuunan po natin ng pansin itong mga nasabing barangay. Once na ilagyan din ito ng kulay, this would serve as a notice sa ating mga residente din sa mga nasabing barangay na itong lugar na to ay may presensya ng mga ating kalaban sa kabila. Maabot sa 700 na pulis nakatalaan na i-deploy kan Naga City Police Office sa man-iba-ibang lugar sa syudad sa papaabuto na barangay and SK elections asin undas. Ang detalye kaiyan iyahatod live ni Chris Novello. Chris? Kate, makalihis ang 5 taon, barangay asin Sangguniang Kabataan elections na liwat sa Lunes. Katakod kayan, andam na ang seguridad na ilalatag kang Naga City Police Office bakulang sa mismong aldaw kan eleksyon baging sa piyesta mga kalag sa masunod na semana. Naka-heighten alert status ng ngunyan ang Naga City Police Office para sa barangay and SK elections sa Lunes hasta sa undas. Susog sa NCPO, preparado na sinda asin ilalatag na seguridad para mamantinir ang paz y orden sa magkakasunod na aktibidad. 700 na personahe kan NCPO ang ide-deploy sa manaynain na lugar sa syudad. Siring kan mga polling precinct, areas of convergence, siring kan mga mall, terminal asin mga Campo Santo. Kapos na personnel ta na nakalibre call. So kadagdagan po itong mga nag-schooling, pinasuspend muna. At to 6th edition na puno muna itong mga schooling. So, dagdag sinang persa kasi pag sinabi mo kasing status, full utilization of all human resources. Matao man inining seguridad sa gigibuhong pababaklas kan mga oversize asin may sa posting area ng mga campaign material na papanginutan kan Commission on Elections o COMELEC. Nakipag-koordinar naman ang kapulisan sa mga pampubliko asin pribadong Campo Santo sa syudad asin pinagirumdom ang mga pipapangalan urog ng ngunya na election period. Kapos na maduman sa sementeryo, talagang solemnidad ang i-obserbar. So, inotinat may bigbabawal kita dyan ng mga kondisyonis na bawal magdaraning, pataro, didliwi po. Igwa po kitang mga pakiulay kung baga sa mga parientes na kung po pwede po, ngunyan pwede naman sila magpuon na maglinig na ka mga puntod kasi indang mga padangat sa buhay. Makaagman subuot ang kapulisan ng mga police assistance desk na pwedeng dulukan kan publiko. Kate, may pirama na police personnel kang Naga City Police Office ang parametras na ipapadara sa ibang lugar como augmentation alagad. Pinagsiguro kan NCPO na daiyan magiging ulang para mabantinir ang matuninong na aldaw kan pirilian asin man ang solemneng fiesta ni mga kalag sa masunod na semana. Kate? Jos Mabalos, Chris. Bamboo industry sa Bicol Region mautpang pakusugon huli sa dakulang potensyal kay ni como prime export product. Bicol Region mauot na mabisto como top producer nin bamboo finished products sa enterong Kinaban. Uyan report. Dating nagtatrabaho sa tubuhan si Jonathan Alagad ngunyan sa ronasan mga nagtatanom ning kawayan sa Banwaan ning Bula, Camarines Sur. Ang duwang varieties na inining kawayan na giant bamboo asin bambusa. Pirasa na sa inuurgulyong tanom ninda na nakakaabot na sa ibang lugar como ornamental plants. Mayroon Manila, Mindoro,
Malayo din yung nararating niya. Tapos dito sa part ng Gamsur. Apwera kan mga tanom na kawayan ni Jonathan, padikit-tikit naman na nabibisto sa ngunyan ang mga furniture products na ini. Nagibo kan grupong Bula Masarig, siring kan mga lamesa, lanterns asin iba pa, nagibo man sa kawayan. Katakod ka ini sa naging pagtiripon kan manay-nain ng mga kooperatiba sa Bicol Region, tinawan doon digdi ang potensyal kan kawayan, komo dakulang industriya na mapakusugpakan ekonomiya kan Bicol Region. Kung aram ta po baga ang bamboo garo day tanggayo pig iintindi digdi sa Bicol. Pero po sa global market, dakura bilyones po ang sa iyang pangangaipo in terms of finished products, no? Katuyuhan man kan aktibidad na itulod asin pakusugon pa ang bamboo industry asin mailagman sa mapaan rehiyon como top bamboo producer kay bana ng Pangasinan, Pampanga asin Bukidnon. Sa ibang bansa po, ginagamit na inining tela, pag-ibo ng tela, ano po itong mga fabric sa hotel na ginagamit nila made of bamboo na, charcoal, vinegar, and ang pinakadakula po ang construction materials. Sa siring ng mga aktibidad, nagdalaom ang grupo na sa maabot na panahon kaya naman makipagsabayan kan industriyang ini sa manay-lain na parte kan kinaban. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pitong motorsiklo sa Huban, Sorsogon inarado kan sarong SUV. Mantang sarong rider nakabale sa kasanggayahan moto-ad, binawianin buhay huli sa aksidente. Detalye kan mga baretang iyan asin iba pang aksidente sa tinampo. Iyahatod sa report ni Rosie Nieva. Aksidenteng naarado kan sarong SUV ang pitong mga motorsiklong nakaparada sa gilid kan tinampo sa Barangay Lahong, Huban, Sorsogon. Sa investigasyon kan Huban Municipal Police Station, gikan sa Banwaan kan Magallanes ang SUV asin pasiring kuta na sa Sorsogon City. Alagad pag-abot sa may porsyon kan Barangay Lahong, napirot subuot ang driver na napulisa na sambitan ng aksidente. Mayo man inakulugan sa insidente, alagad gabos na imbueltong lunadan, nagkaigwanin danyos kabali na ang nakabunggong SUV. Sa Sorsogon City, gadan ang sarong rider nakabali sa ginibong moto-ad na partekan selebrasyon kan Kasanggayahan Festival. Sigun sa report, nakabangga na sambitan ng rider sa sarong tricycle pag-abot sa Diversion Road, Barangay San Juan, Roro West District. Nagsapon inlugad sa lawas ang duwang imbueltong driver na tulos man na idinalagan sa ospital, alagad binawian man giraray nin buhay ang nasambitan ng rider. Sa Banwaan kan Daet, gadanan duwang rider sa salpukan kan duwang motorsiklo sa Diversion Road sa Barangay Lagon. Sa kusog kan impact, nagsaponin malalang tama sa lawas ang duwang rider na naging rason kan sa indang pagkagadan. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa mga motorista na pirming mag-ingat nganing malikaya na ang mga siring na aksidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. 12 persona arestado sa magkakasuhay na anti-illegal drug operation sa Camarines Sur, asin Albay. Si Jessica Kalinog nakaalerto. Arestado ang tulong lalaki makalihis maaktuhang nagpapat session sa pigtutubudang drug den sa Barangay Lerma, Naga City. Sigun sa report, sinakyada kan mga otoridad ang lugar huli sa sumbungkan pirang residente na may mga lalaking luwas laog sa lugar. Halos po 2 linggo po natin yan dinevelop. Kumbaga, in-establish natin ng mabuti para mag-prove natin yung veracity ng information na yung drug den doon sa Barangay Lerman, ginagawa talagang pwestuhan ng mga user at mga drogista. Na-recover sa nasabing operasyon ang nasa 15 gramos nin pigtutubudang shabu na nagkakantidad lampas 100,000 pesos. Kantidad 34 mil manin illegal na droga ang nakumpiskar sa ginibong buy-bust operation kan kapulisan sa Barangay Old Kaaluan, Tinambak, Camarines Sur. 8 katao ang naaktuhan na nagsasagibo manin pot session sa pigko-konsiderar na drug den sa lugar.
Yung area naman po, ma'am, hindi naman po natin masasabi na hotbed talaga siya ng illegal drug. At yung nasabing lugar nga po ay isang abandonado na pong parang tubo. Ngayon yung totoong may-ari, matagal na daw pong hindi bumabalik dyan. Ngayon siguro itong mga suspect natin, tinake advantage nila na doon nga isagawa yung kanilang mga possession. Sa Ligao City, Albay naman, sarong 34 anyos na lalaki ang narata sa kamot kan mga otoridad, makalihis makuha na nin kantidad 170,000 pesos na pigtutubudang shabu. Resulta ini kan ginibong buy-bust operation kan PIDEA asin kapulisan sa Barangay Tuburan. Kung pagbabasehan ta po ang Barangay Drug Clearing Program kang sa tuyang gobyerno, ang Ligao ang medyo dakol-dakol pang mga uncleared o drug-affected barangays pa po. Sa samuyang monitoring, parang nililipat dyan muna ining mga stock kaya ini maigot ang satuyang pagbabantay dyan. Sa ngunya nasa kustudiya na kan PIDEA Regional Office 5 ang suspetsado para sa maninigong disposisyon. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sa mga motorista, may panibagong umento na naman po sa presyo kan mga produktong petrolyo sa aga. 10 pisong umento sa kada litro kan mga produktong petrolyo, dugang napaasanon subuot sa nagkapirang konsumidor. Yan ang tinutukan ni Chris Novello. Kada aldaw walong refrigerator ang pinapagana sa meat shop na ini sa Naga City. Alagad din huli sa kung minsan, mayong anunsyo na power interruption. Napipilitan subot ining magastos din nasa 3,000 pesos para sa papapaandar kan sa indang generator set. Kaya magabat subot sa inda ang posibleng liwat na naman pag-ulan to sa presyo kan mga produktong petrolyo sa aga. So dapat pag nag-run out, automatic ma-ship sa generator. So yun po ang kayan. Kaya lang although magabat, kasi pag po kaya nabakal kami kaya ning galon. Basado sa oil companies, nasa 1 peso and 20 centavos hasta 1 peso and 50 centavos ang pigdilaomang dagdag presyo sa kada litro kan krudo. 1 peso and 15 centavos hasta 1 peso and 35 centavos kada litro naman ang magiging aumento sa diesel, mantang 50 sentimos hasta 75 sentimos naman sa gasolina. Ininaan ang kadoseng sunod na semanang dagdag presyo sa kerosene ngunyan na taon, mantang 3 beses man na nakaigwa ng rollback sa diesel. Tataso ng krudo, mayo kami nakukuha sa maghapon. Ano ka na mayong pasero? Sa ibong kaini, nilinaw kan Department of Energy na mayong direktang epekto sa panibagong oil price hike ang nangyayaring kariribukan sa pagultanan kan Israel sin Palestine. Sa ngunyan, kulang kaya ang oil production sa pangkinaabang merkado. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Importansya kan kawayan naging sentro kan 23rd Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Si Rosie Nieva para sa detalye. Pamapansin po ninyo, bagbago pa lang siya ito. Kadalasan na pigkukumparar ang mga Pinoy sa kawayan, dahil nagpapadaog sa mga agyat kan buhay, imbes padagos na nag-uuswag. Ang importansya kan kawayan, itinukdo sa 23rd Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City sa pangingenot kan founder kan garden na si Carolina J. Jimenez. Ang ituturo naman, paano kaya itong mga bamboos na ito mapapatagal natin ng 30 to 40 years? Kasi maraming nagrereklamo, yung mga kanilang bamboo houses, wala pang 5 years, bumabagsak na. May paraan pala. So, yan ang ituturo. Ipinahiling man ang pira sa 47 klase ng bamboo sa hardin. Igwaman nin actual demonstration kan pagtatanom nin kawayan. Pigtukar man ang bamboo treatment process o paagi nga ning maghaloy ang buhay kan mga kawayan. Kaya daw maghaloy nin panghabang buhay ang treated bamboo kumpara sa kawayang dain na treat na hasta 3 bulan sana. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient.
Sa mga lecture man, piktugdo kung paano mas matatabangan na mag-uswag asin mas mapadakol ang mga kawayan. Ang mga nagatindir kabali ang pirang mga taga-probinsya, excited man sa kadakol na nanodan pagabot sa kawayan na obhetong maihiras man sa iba. Kaunting lupa na pwedeng pagtaniman na nakatiwangwang lang. Kaya interesado ako. Napakahalaga sa ating buhay. Ang bamboo mula sa roots hanggang sa pinakataas na portion may gamit. Ang aking passion is to impart to our kababayans the importance of bamboo. Ini si Rose Nieva, Balitang Bicolandia. Presyo kan karneng urig sa merkado publiko kan Naga City nanotaran ang pagbaba nin hasta 70 pesos. Iyan asin ang presyo kan iba pang barakalon, aramon yato sa report ni Chris Novello. Nagbaba nin 70 pesos ang presyo kan karneng urig sa merkado publiko kan siyudad ni Naga. Susog sa mga paratienda sa Naga City People's Mall asin monitoring kan Mepo, harayo na subot ang presyo kay iningunyan. Dating nakakawa sa 300 to 350 pesos ang kada kilo, kanikaduang kwarto kan presenteng taon. Nagbaba ang presyo. Dahil barato man ang urig na buhay. Nagkakawat subot sa 170 to 180 pesos per kilo ang farm gate price kan buhay na urig ngunyan, nagikan sa manay lain na lugar. Kaya ang parabakal na si Ana, dawa ang naglilikay, napabakal na nin sarong kilong karne. Hindi naman kasi pwedeng hindi nila, kahit may kunting taas, mahirap din kasi. Mientras tanto, mantinido man sa ngunyan ang presyo kan sira sa merkado publiko kan syudad. Ang tilapia nagikan sa banoan ning buhi, nasa 150 pesos ang kilo, nasa 140 to 160 pesos man per kilo ang bangus, mantang nasa 200 pesos per kilo ang sibubog. Sa ibong kaini, pigihiling man kan mga paratienda sa merkado publiko, ang posibilidad na maglangkaw pa ang presyo kan mga ini, unya na holiday season. Minsan kaya sir, ang pikukuhan mi, naglalangkaw sinda, kaya syempre mapatong man kami dikit. Araw kaya, pag December seasonal po baga, kaya in demand ko. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Drag den sa Bulan Sorsogon asin Paracale, Camarines Norte, sinakyada kan mga otoridad. Labi 200,000 pesos na kantidad nin droga na samsam sa magkasuhay na operasyon. Si Rosie Nieva nakaalerto. Arestado ang tulong babae sa pagsakyada kan mga otoridad sa pagkukonsiderar como drug den sa Barangay Aquino, Bulan, Sorsogon. Nakuha sa nasambitan ng operasyon ang nasa 15 gramo kan pigtutubod ang shabu na kinakalkulong nasa 102,000 pesos ang kantidad asin mga drug paraphernalia. Sa ngunya nasa kustudiya na kan mga otoridad at mga sospek para sa maninigong disposisyon. Itong primary suspect natin is reported ito mga ilang buwan nang nakakalipas. Pero yung isa doon is dati na pong naaresto. Sa Camarines Norte naman, arestado man ang 8 katao sa ikinasang anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa pigtutubod ang drug den sa Purok 2, Bagong Bayan sa Banwaan in Paracale. Nakuha sa lugar ang pigtutubod ang shabu na kinakalkulong na sa 102,000 pesos ang kabilugang kantidad asin mga drug paraphernalia. Sa ngunyan, nasa kustudiya naman kan mga otoridad ang mga sospek mantang pigpe-preparar ang kasong isusunod kontra sa mga ini. Nagpagirumduman ang PIDEA Camarines Norte sa mga taong padagos na nagbabariwas ng droga na punduho na ang sa indang iligal na gibo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Malipot na panahon asin mga pag-uuran ang posibleng mamatean sa pirang parte kan nasyon huli sa duwang weather systems. Apektado kan amihan ang Northern Luzon mantang shearline naman ang makakaapektar sa eastern sections kan Central asin Southern Luzon. Igwaman nin tsansa ni localized thunderstorms sa iba pang lugar sa nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, yaon ang tsansa nin pag-uran sa Camarines Provinces, Albay, Sorsogon asin Masbate. May makukusog man na uran sa pirang lugar kaya dapat na maging andam sa posibleng pagbaha o pagtupas nin daga. Ang iba pang parte kan nasyon, arog kan Visayas asin Mindanao, posible man na makamate nin mga pag-uran. Como parte kan selebrasyon kan Peasant Month nunya na Oktubre, nagkondusir nin Rice Forum ang manlain-lain na farmers group and association sa probinsya nin Albay.
pigtukar sa nasabing pagtiripon ang mga kinakampang na problema kan mga paraoma asin kun papaano matutugunan ang mga ini. Pira sa mga natukar sa Rice Forum ang conversion kan mga umahan pasiring sa residential o commercial land. Issue sa importasyon nin bagas asin halangkaw na farm inputs. Natukar man ang problema kan mga paraoma sa mahiwasang industrialization na labing nakakaapektar sa produksyon nin bagas. Para sa forum, nagkondusir man in sampling kan mga organic products as in trade fair kung sa impigbida ang mga produkto kan mga paraoma. Kami po ay nahihirapan mag-mix. Yung kamahalan ng mga bilihin, pag kami naman po ang nagbebenta, binibili sa amin murang-mura. Suportahan po kami ng mga kinaukulan, maibigay ng gobyerno yung lupa na magkaroon kami ng sariling taniman, kami mga maliliit na magsasaka. Kasabay kan pigigibong mandatory seminar para sa mga Tricycle Operator and Drivers Association sa Banwaan kan Daet Camarines Norte. Nagkondusir man in orientation ang Municipal Tourism Office dapit sa turismo kan Banwaan. Parte ang aktibidad kan kampanya kan opisina tanganing mas maging tourist-friendly ang Banwaan nin Daet, urog nata ang mga tricycle ang pangenot na pigagamit como transportasyon sa lugar. Sa aktibidad, pigtukduan ang mga driver kan tamang pagtrato asin pakikipag-ulay sa mga turista, tamang singil nin pamasahe asin ang mga lugar na sa indang dudumanan. Nagtutubod ang Daet LGU na igwanin magayon na resulta ang training sa toda urog nata padagos na pigbubuhay ang turismo sa Banwaan. Para po i-orient po natin ang ating mga tricycle drivers hinggil po sa mga bagay na dapat po nilang tandaan para po sa pagbibigay ng isang quality service sa ating pong mga would-be visitors dito po sa bayan ng Daet. Mga kapuso, 63 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.